like rustic and stone cladding installation, execution of grotto design, layout of bluegrass, carabao grass, and frog grass. Abrera's Garden also offers maintenance services, supply and delivery of fruit trees, shade trees, flowering trees, and many more. For more information, contact Abrera's Garden at 0919-605-0879 and look for Dante Abrera. Abrera's Garden. Abrera's Garden. Issue Balita kasama si Dante Abrera sa Issue Balita. At narito ang inyong abang lingkod, Dante Abrera at Jam Muega sa Issue Balita. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Araw na naman po ng Sabado. Siyempre, araw na naman po ng ating pagsasama-sama. At siyempre mga kaibigan, ngayong araw na ito ay napakarami po natin tatalakayin ho. At siyempre mga kaibigan, na ito po ang inyong lingkod, Dante Abrera, para sa ating Issue Balita. At kasama po natin ang ating mga partners. Kaya sa lahat po ng mga nakikinig sa ating sa ating J101.5 FM, The Big Radio. At siyempre sa lahat po ng mga nanonood nationwide sa ating Facebook Live. At siyempre, mga kaibigan, ang ating po mga The Barkads, ang ating mga kasama, pababatiin na po natin. Na kay Parang Jap, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po sa mga nakikinig natin. Higit sa lahat po, ang J101.5 FM Big Radio, nagpapabati po sa inyo ng magandang umaga po sa inyo lahat. Ang Issue Balita, ganoon din po sa inyo. Ito po si Jap Muega, ang inyong lingkod. Magandang umaga po. Okay, yan po ang ating poging-pogi, ha? At magandang lalaki, machong-macho. Parehas tayo dun. Talagang di mo ako iniiwan, parang Jap. Partner nga eh. Okay. Pero pare, may muse dyan. Talagang lumalala ngayon ng front row. Ayun, yan ang sumiseksi, gumaganda. Yan ang kasunod nating
ipakikilala. Oo, kaya nga binalak pala number ko eh. Okay, mga kaibigan, ang ating muse, pakilala na naman po natin. Pababatiin natin ang ating muse. Walang iba kundi si Miss Chris Mago. Miss Mago, good morning. Good morning po sa inyong lahat. Ito po si Chris Mago. Ayan, yung mga nanonood at nakikinig. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, narinig po natin ang ating mga partners at welcome po sa ating sa ating Watsili ng Bayan. Mabuhay po siya. Yes. Live yan live yan mga kaibigan. Live na pumalakpak at siyempre, talaga namang very good talaga. Very good talaga ang ating Watsili ng Bayan. Talagang inaabangan po siya at ngayon po ay nagpakita ng muli. Siyempre galing po siya sa abroad. Marami po siyang inasakaso sa mga iba't ibang mga bansa. Kaya ngayon lang nagpakita sa atin. Pero mga kaibigan, mamaya abangan po ninyo, handugan po tayo ng isang magandang awitin ng ating Watsili ng Bayan. Live po yan, live. Bihira po tayong makarinig ng ganito. At yan po ay gagawin mamaya ng ating Watsili ng Bayan, si Nes Abrera. Yan. Ayun. Ay. Bakit gano'n? Teka. Okay. Talagang medyo naliligaw. Hindi, excited lang ako kasi si Watsili ng Bayan, mga kaibigan, pag ito ang napapag-usapan, siyempre sikat. Iba na sikat, siyempre. Nininervyos ang lahat. At siyempre, kung malapit lang po sa inyo, tsak na ang gagawin nyo ay, wow! Hinalikan. At mga kaibigan, pakinggan po natin mamaya ang mga pag-uulat ng ating mga masisipag na mga field reporters mula po sa ating mga tulad po ni Joel Uragon Abrera, ang ating issue balita patrol number 7, at abangan din po ang pag-uulat ng ating isa pa ring masipag na reporter. Walang iba kung siyempre ang ating issue balita patrol number 5, Len Domingo. At siyempre, si Watsili ng Bayan, mga kaibigan, ay maririnig din nyo at siya po ay magre-report din sa atin. Siyempre, siya po kasi ang issue balita patrol number 1. Kaya pakinggan po natin ang mga pag-uulat mamaya ng ating mga issue balita patrols. Mga issue balita patrollers natin na kumakalap ng mga balita para maihatid namin sa inyo, mga kaibigan. At doon po sa mga may birthday ngayon, happy birthday po. Happy birthday po, lalong-lalo na doon sa ating beauting kasama sa ating himpilan. Miss Cyril Kilo. Yes! Yun, live na live po yan, mga kaibigan, live na live. At talaga namang kaya lang, ilang taon na po ba ang aming muse? Next question, please. Okay. Pero alam niyo, mga kaibigan, kahit hindi na itanong ang age niya, kahit hindi na po itanong kung ilang taon na siya, hulaan ko na lang. Siguro, dibo mo ngayon, Okay. Very good. Kaya lang, hahanapin mamaya ang mga balloons, ang process, kasali ka. Ayun. Bills, Okay. Huwag lang yung mascot, Takot ako doon. At siyempre, mga kaibigan, ano man po ang inyong ginagawa, ano man po ang inyong kinukutingting, samahan nyo kami sa loob ng isang oras sa ating palatuntunang issue balita.
Okay. Pabatiin muna natin ang ating mga partners at para kahit papaano kasi mamaya baka magkalimutan ha? Kasi sa dami ng ating tatalakayan. So lahat po ng mga listeners natin sa ating mga viewers, magandang umaga po at bibigay ko po sa inyo ang ating partner, Parin Jap, yung mga babatiin mo. Baka yes, magandang umaga po, lalo po sa lahat sa ating secretary ng DILG, si Anyo po. At si Major General Elmer Pabali po ng ex-ASCOM. Magandang umaga po pati sa inyong family. At higit sa lahat po sa ating CS, Chief of Staff, Benji Madrigal. At Rames Pio po. Kay Senator Gringo Nasan, magandang umaga po sa inyo. Sir, saludo po ako sa inyo. Ang kuha po na San Pablo, si Vernon Villarmino. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kay General Burgos ng 202 Brigade at kanyang age, Major Galorio. Magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, maraming salamat Parin Jap at kasi mamaya baka kasi sa dami ng tatalakayin natin ay malimutan na natin yung ating mga babatiin, kaya siyempre inuuna na natin yung mga babatiin. Kaya Miss Chris, good morning, batiin na natin yung mga gusto nyong batiin. Ayan, babatiin ko na bago ko pa makalimutan. Daming nagpapabati ngayon at ang daming umaabang. So, binabati ko nga pala syempre, unang-una yun sa listahan ko, yung Team Rampage Santo Tomas sa front row po. Ayan, yung Team Rampage dyan, mabuhay. Si Sir Paul, si Ma'am Shaira, si Ma'am Sweet, syempre si Sir RB at si Sir Esra. Siyempre yung ano pala yung nagpapabati naman pala. Medyo makakalimutan ng lola niyo, no? Ang dami kasing iniisip. So, yung nagpapabati naman na si JRs na all-weather na driver daw at saka siyempre yung isa pa. Kagabi pa to nagsabi, aabangan niya daw eh. So, partner, batiin ko lang muna ha. So, okay, sige. Ayan, babatiin ko na baka magtampo. Si Sir Edwin. Sir Edwin, umabang daw eh. So, inaabangan niya yung pagbati ko. Kagabi pa niya sinabi. So, sa El Sol Electronics device. So, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Siyempre, yung kapitbahay ko, nakalimutan ko na. Kanina bago ko umalis, sabi sa akin, batiin ko. So, ayan, si Joanne at saka si... nakalimutan ko na. Ayan, alam mo na yan. Magandang umaga. So, tuloy lang pong pakikinig. Ayan. Okay, mga kaibigan, may binamano po tayong pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan sa ating issue balita. Patrol number 7, Manila Zoo daw. Manila Zoo gagawin ng educational park ayon po kay Mayor Isko Moreno. Ang pag-uulat mula po sa ating issue balita, Patrol number 7, Joel Herrera. Joel, comment please. Plano ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno na dumaguso na pagandahin pa at gawing botanical zoo ang Manila Zoo. Ayon kay Moreno, wala siyang planong tanggalin ang Manila Zoo upang gawing mall o casino. Sa halip, plano niyang dagdagan pa ito at lalong pagandin. Hindi lang upang maging pasyalan, kundi para mas maging kapaki-pakinabang sa mga mag-aaral. Andun pa rin ang mga hayop, pero dadagdagan ko ang something na pwedeng pag-aralan ng mga estudyante para maging kapaki-pakinabang, pahayag ni Moreno. Nakakasawa naman kasi kung elepante lang ang makikita mo, ang wika pa niya. Kailangan mayroong bagong makikita ang mga estudyante katulad ng mga halaman, ibon, bulaklak, sabi ng bagong alkalde ng Maynila. Hulyo 1, sisimula ni Moreno ang formal na panungkulan bilang alkalde ng Maynila. Mula dito sa labas ng himpilan, ito si Joel Abrera, Patrol number 7, nag-uulat. Okay, maraming salamat sa iyo. Issue Balita, Patrol number 7, Joel Abrera. At mga kaibigan, ng tabayanan pa po ang iba pang mga pag-uulat mula sa ating mga masisipag na mga field reporters. At nabasa nga pala natin mga kaibigan, yung pong issue ngayon,
yung mga korap daw po ng mga politiko binantayan at bibigyan na po ng death penalty. Magandang balita po yan para dun sa mga matitino. At dun naman po sa mga korap at dun po sa hindi matitino, abay magwawala po yan, no? Hindi yan papayag. Hindi yan papayag na maipasa ang panukalang batas na yan. Pero kung akong tatanungin mga kaibigan, payag na payag ako kasi para kahit papano, kung masampulan po at magagawa po ang ganyang kaso para sa mga kurakot, malaking bagay po yan, no? Kasi marami nang matatakot na gumawa ng kalukuhan, ano? At saka isa pa po rito ay yung pong mga masasangkot sa illegal na droga. Ayun po naman kay Senator Bato. Pero kung ako tatanungin mga kaibigan, para maging malinis po ang ating lipunan, dapat nga matuloy itong batas na ito. Parang Jap, anong masasabi mo rito? Number 1 dyan, pabor ako doon sa sinasabi mo. Napakatindi talaga, lalo ngayon, malala na mga nangyayari sa ating bansa. Tama. May payo namin, ay talagang magalit man kayo, ay talaga wala po tayong magawa, kundi ang korupsyon ay pinakamatindi po sa ating bansang yan. Kung kayo po ay hindi na titinag, ay ngayon pa lang po medyo mag-isip-isip kayo sa mga inyong pinagagawang korupsyon. Tama yan. Kasi kung mananatiling kurap ang mga kurap na yan, walang mangyayari sa bayan natin. Kahit anong sipag ng ating Pangulo, kahit ang Pangulo natin ay talagang sinisikap na linisin ang ating sambayanan, ang ating lipunan, kung hindi po natin tutulungan, kahit papaano mahirapan po ang ating presidente. Kaya kinakailangan po tayo mismo magtulong-tulong po tayo, magtulong-tulong tayo kung paano natin isasagawa yung mga magandang panukala, no? Ay katulad po nito, kung magkakaroon lang ng butuhan, buto ako 2 kamay. Yes, pati pa, taas ang paa pa. Hindi lang 2 kamay, kundi 2 paa pa. Kasama. Lahat. At talagang napakaganda nitong panukalang ito. Kaya lang, ayun nga, siguro, siyempre, baka ito ay hindi makalusot. No? Kaya sabi ni General Bato, ni Senator Bato, ibubukod na yung yung para sa drugs. Yeah. Yung mga masasangkot sa drugs, ibubukod na lang para kahit papano talagang lulusot. Kasi kung isasama nga naman itong dito sa corruption, baka medyo matutulan na naman ito. Mahirap na naman yan. Kaya kumbaga, kasi kung tutuusin, napakarami pong makakasuhan kung ito po ay matutuloy, yung death penalty versus Flander. Yes, kaya nga ayaw nila patuloy ang batas ng death penalty kasi nandyan sa loop, number 1. Correct ka dyan. Kaya ito, ngayon pa lang, yung mga korap, siguro kinakabahan na. Kabakabahan nyo, pero pipilitin nila doon, wag matuloy kasi alam nila pagka natuloy yan, alam na nila yun. Hindi na kailangan sabihin yun. Diado na siya doon. Oh no! Kinakailangan talaga sana. Kung sakali. Miss Chris, baka may masasabi ka tungkol dito. Anong masasabi mo? Sa mga korupsyon at tigil-tigilan na yan at yan hindi magandang gawain, mga kapatid. Tama yun. Isa lang ang sinabi ni Miss Chris, pero talagang generalize. Tigil-tigilan na yan! Dahil hindi maganda yan. Kung kayo makikita ko na gumagawa niyan, ano kayang gagawin? Hatulan na. Hatulan na. Dinadaan lang po natin sa biro mga kaibigan. Pero alam nyo, sa totoo lang, medyo talamak po kasi ang mga iba natin. Hindi naman natin nilalahat. Pero talagang sa totoo lang,
marami po ang gumagawa ng ganyang kalukuhan, no? Kaya kumbaga, kung ito po'y matutuloy, talagang sabi ko nga, ako po'y bubuto talaga na matuloy ito dahil talagang kailangan Kaya kung sakali, kailangan po natin na tawag dito na sana naman matuloy yan, ano? Okay, mga kaibigan, may situational report po tayo. Mula po sa ito po ay mula po sa Lubang Occidental Mindoro sa ating kasama doon na si Ginoong Yolando Tobillo. Good morning po sa inyo, Ginoong Tobillo. Magandang umaga po, Samdan. Kaugnay po yung inyong tinatalakay dito sa aming tinalakay kahapon sa meeting ng MADAC, Municipal Advisory and Development Council. Isa rin po ako sa boboto. Ayun, very good. Pagsama-samahan na ho natin. Opo. Sama-sama na ho tayo. Kasi po kahapon nanggagalaiti din tong aming bagong halal na mayor dahil po talagang kung matutuloy nga daw po yung panukalang yan ay marami ang mapapaboran, although na mayroong madidisgrasya or mayroong maaapektuhan. Isa po sa naging paksa namin kahapon sa aming pagpupulong ay yung pong mga illegal fishing and illegal drug. Yun po. At kahapon nga po napagtuunan ng pansin ang illegal fishing kasi po ang aming PNP OIC Chief Roland Tagaro ay nagkaroon po ng pictorial at nakahuli po ng mga mangingisda na gumagamit ng dinamita dito sa vicinity ng Lubang Island. Kaya po bumuo ng komite ng task force ang aming munisipyo, ang local government, at ito po ang composition ay ang local government ng Lubang, PNP OIC Chief Tagaro, ang Air Force Command, ang Coast Guard kasama rin po, at ito po ay pinangungunahan ng aming DILG officer Michael Manalon. Yan po ay naganap kahapon sa aming regular quarterly meeting. Ayun, okay. Malaking bagay po yan. Napagkaisahan din po dahil ito po palang na huli ng aming OIC PNP Chief ay several times na nahuli at nakakapagpiyansa kasi po ang municipal ordinance ay meron lang pong worth 2,500 ang penalty. Kung kaya po paulit-ulit silang nakakalaya. At paulit-ulit din po silang nakakapag-operate ng illegal fishing. Kasi napakaliit ng penal ng babayaran nila pag nahuli. Po. Kaya po sabi ng aming konsehal, ng aming mayor, ay kung hindi pwedeng i-adapt yung national law ng sa fisheries at taasan na lang yung bail, ay ang sabi po naman ng ay hindi daw po pwede unless na magkaroon ng revision at magkaroon ng amendment na idagdag yung confiscation of equipment and facilities. Okay. Malaking bagay po yan. Talagang dapat lakihan para kahit papano hindi na umulit. Kasi kung maliit ang babayaran, pwede pong araw-araw gumawa ng kalukuhan niya. Kasi kung 2,000 mahigit lang at sila ay nakakakuha ng isda na halagang 50,000, araw-araw po pwede magbayad yan. Pwede pandublehin yan eh. Opo. Ay, ito po palang nahuli ng PNP ay several times nang nahuli rin nila na the same person, the same motor bangka na yun ang ginagamit. Talaga. At ito po ay nearby municipality ng Lubang. Ayun. Di sa ngayon ho ba, yung 2,000, magkano nga po ba dati? 2,000 plus? Magkano po yung higit sa? 2,500 lang po per head. Ngayon po ba binago na? Magkano na po ngayon? Ay nagkaroon po ng reorganization ng komite kahapon. At ito po ay ginagawa ng resolution ng Sangguniang Bayan na magkaroon ng mas mataas na penalty
hinggil po doon sa mga mahuhuli tama po. Na nag-ooperate ng illegal fishing. Tama po yan. Bukod po sana sa pagbabayad, dapat makulong pa yan para madala, no? Kasi kung halimbawa hindi makukulong at saka maliit yung kanilang babayaran, paulit-ulit nga pong gagawin yan, ano? Kaya okay. So, okay po. So, yun po ang update sa aming locality dito sa isla ng Lubang, Occidental Mindoro. At natutuwa po naman ako at nagkakaroon ng ugnayan ang bawat ahensya ng pamahalaan tungo sa pagkakaroon ng development ng ating natural resources. Okay. So, yun na lang po ba, sir? Yun lang po at maraming salamat po at magandang umaga po muli. Okay. Narinig po natin mga kaibigan, ang ating kasama dyan po sa Lubang, Occidental Mindoro, at yan po ay isang principal, yung nakakausap natin yan, si Ginoong Yolando Tobillo, yan po ay news correspondent natin doon po sa Occidental Mindoro, sa Lubang. Kaya siyempre, na-update po tayo sa mga kaganapan doon at malaking bagay po na naririnig natin at nalalaman natin ang mga sitwasyon doon sa Lubang, Occidental Mindoro. Mga kaibigan, tuloy-tuloy pong paglilingkod bayan ang ating pong ginagawa ngayon. Kaya kung ano man po ang inyong mga nais bigyan ng pansin, ay mag-text lamang po kayo sa amin at siyempre pwede po kaming tumanggap ng inyong mga reaksyon, ano? At ng inyong mga, kung sakali may mga gusto po kayong talakayin sa ating programa, ay welcome po kayo sa ating palatuntunan, no? At siyempre kung sakali man mga kaibigan, ano man po yung mga concern nyo sa inyong kapaligiran, huwag po kayong mag-atubili na i-report sa amin para sa ganon ay mabigyan po natin ng pansin nito, Yan, okay. Malaking bagay po yan, Kaya hindi lang po siguro sa karagatan ng hindi lang po sa karagatan ng Mindoro. Kahit po dyan sa Quezon, marami po dyan mga illegal fishing na nangyayari, Kaya kung sakali, sana naman ay tuloy-tuloy na po ang ating mga opisyal ng pamahalaan sa pagsugpo ng mga ganitong mga tao, no? Sa mga ganitong mga kung sakali yung mga illegalista na yan ay nakakasira po ng mga corals yan, ano? Yung mga gumagamit ng mga paputok, yan po ay malaking bagay na kung sakali dapat po ay magkaisa po tayo. Magkaisa po tayo. Kung kayo po may mga alam na mga illegal, ay pwede po nating i-report yan. At kung hindi po susunod o kung hindi po aaksyon ang kinauukulan, dito po kayo mag-report sa ating palatuntunan. Para kahit papano ay kung sakali ay tayo po ang aaksyon. Tayo po ang aaksyon kung sakali. Kaya mga kaibigan, patuloy po tayo sa pagiging concern sa ating kapaligiran. Okay, may papapasukin po tayong balita mga kaibigan mula naman po sa ating issue balita patrol number 5. Siyempre sa ating masipag na field reporter din po yan, San Pablo Police, at ang PDEA daw po ay nagsanib puwersa para sa operasyon. Ngunit isa po ang patay. Ang detalye mga kaibigan, pakinggan po natin sa pag-uulat ni Len Domingo. Len, good morning. Good morning. Go ahead. Go ahead. Okay na. Okay. Okay. Patay ang isang drug personality sa sinagawang dual bypass operation ng San Pablo City, PNP at PDEA sa Barangay San Antonio, Mayor Tulis ng Gabil. Mula sa ulat na ni Eliseo Bernales sa ng San Pablo City, Police Station, kay Eliasay Mata, PD ng Labing na PTO, ang suspect na si
Robert Benitez Villabrosa, alias Jetro, ng Barangay San Pinsimo, lungsod na ito, na nakuna ng isang kalibre 38 na loaded ng 4 na bahinan. Nakuhanan din ng 2 basyong bala at isang sling bag na naglalaman ng sachet ng hinihingalang sabu. Surgical scissors, timbangan ng sabu at bundle ng maliliit na plastic ng mga pera. Ayon sa report, ng Major Lieutenant Site, yung leader ng nasabing operasyon, ay hinilaya ang suspect ng polis maghinala ang pulis ang kanyang katransaksyon ay isa palang pulis kaya't nagbunot ng kanyang baril, ngunit naagapan ito ng mga backup security ng mga kapulisan kaya't nagsusulta ito sa isang insentro. At nagtamo ng tama sa katawan at isinugod ito sa CPL Hospital Abdon with deklara ng dead on arrival. Samantalang sa hiwalay na operasyon sa araw ng Miyerkules na alas 12:15 ng hating gabi ay nabakit ng operatiba si Mike Aguilar Rivera, 23 taong gulang, Barangay del Remedio, at nakunan ng 10 pirasong plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang sabu kasama ang bypass ng 500 piso at 300 piso pera. Nakatipla yung si Mike sa San Pablo City Detention Hotel habang inihahanda ng pulisya ang kasong paglabas sa Section 5 at Section 11 ng RA 995. Kaya dito sa labas ng Sisilan, Patrol number 5 din Domingo nag-uula. Okay, maraming salamat sa iyo. Issue Balita Patrol number 5, Len Domingo. At ano ba naman yung ang droga? Parang Jap, talagang walang katigil-tigil, ano? Talagang walang kadala-dala ang mga gumagamit at mga nagsusupply. Tama ka dyan kasi makaraan lang linggo ito'y totoo lang ang balita kaya talagang mahirap pasugpo talaga ang droga tama sabi ng ating kwan na iwas na yan dapat na yung mga korupsyon na yan una hindi nawawala yung huli recycle huli recycle o sino pa yung namumuno siya pa yung promotor parang Jap ito droga na naman ito yes mga kaibigan papasukin po natin pag-uulat naman mula po sa ating Issue Balita Patrol number 1 Nes Abrera 4 na tulak ng droga na naman patay sa bypass operation ng Talavera Police Station. Ang pag-uulat ang kompletong detalye pakinggan po natin sa pag-uulat ni Watsili ng Bayan, Nes Abrera. Nes? Yes, kasamang daan. Apat ang tulak ng droga matapos umanong manlaban sa pulisya sa Nueva Ecija at Bulacan. Sa report ni Lieutenant Alexi Disamito, CP ng Talavera Police Station, napatay ng kanyang mga tauhan, sina Eduardo Fernandez alias Amang ng Barangay Bantog, Bungabong, Nueva Ecija, at si Rexel Mesias alias Eric ng Barangay Bantog, San Antonio, Laor, Nueva Ecija. Sinabi ni Disamito, ang isa sa mga napatay ay may kasong panluloob at pagnanakaw sa munisipyo ng Balson. Ang isa naman ay sangkot sa takdang pagpatay sa isang pulis na ngapon sa Hain. Napatay ang isang alias Teofilo Mamaril matapos manlaban sa bypass operation sa Barangay San Pablo. Nakatunog umano ang suspect na pulis ang kanyang katraksyon kaya siya nakipag-enkwentro. Tigbak naman si Patrick Arcela sa bypass operation sa San Antonio, Binyan, Laguna. Atay sa report ng pulisya, dakong alas 4 ng madaling araw kahapon nang isagawa ang bypass sa bahay ni Arcela. Nakatunog umano si Arcela na pulis ang katransaksyon niya. Kaya unang nagpaputok ng baril. Gumanti ng putok ang operatiba at tinamaan ang suspect na agad niya ikinamatay. Nakuha mula sa suspect ang malaking pakete ng shabu na nagkakahalagang 47,600. Yan ang ating mga balita mula dito sa labas ng himpilan. Issue Balita Patrol number 1. Nes Abrera reporting. Back to you, Kasaundan.
Okay, maraming salamat sa iyo, Nes Abrera, sa iyong pagulat. At alam mo, paring Jap, ito ang malungkot dito kasi itong mga durugista, mga drug addict, itong mga poser na ito, wala nang kinatatakutan, no? Kung araw-araw ba may mababawas sa kanila, alam mo, Parindan, hindi mababawas yan sinasabing araw-araw. Mayroong protector pa rin dyan yun ayaw ko lang sabihin na totoo, pero batay. Katunayan nga, meron tayong isang recruit dyan na nasa reservist na ngayon siya. Gagraduate na siya na kaming nito. Pinagbawalan siya ng grupo niya na sumama sa atin. Aba. Nung makita siya naka-BDA na, parang takot sila ngayon. Kasi nga, gagamitin ng tao, wala bang karapatan siya magbago? Wala ba siyang karapatan na siya maglingkod sa bayan? Na tama, ang paglilingkod sa bayan, hindi yung illegal, ang paglilingkod sa bayan. Yun ang sinasabi natin. Oo. Okay, parang Jap, papasukin naman natin, no? Mga kaibigan. Medyo layo muna tayo ng konti sa drugs, ano? Yes. Drugs okay. Medyo mainit yan. Oo, medyo mainit ito. Pero mamaya babalikan natin yan, mga kaibigan, no? Papasukin po natin muli ang ating masipag na reporter, ang ating Issue Balita Patrol number 7, Joel Abrera. Kaugnay po sa Bicol International Airport, tiniyak na po na matatapos daw ngayong Hunyo, kaya lang 2020 pa. Pero okay yon, kahit paano matatapos na. 1 year na lang yun. Isang taon na. Nakuha ko yun. Yung Bicol International Airport. Yes. Okay, mga kaibigan, pagulat mula kay Joel. Joel, good morning. Tiniyak ni Department of Transportation Secretary Arthur Tugadi na matatapos sa Hunyo 2020 ang Bicol International Airport na kasalukuyang ginagawa sa Daraga Albay at magiging operational bago matapos ang naturang taon. Ayon kay Albay Representative Joey Salcida, ito ay ipinangako ni Tugadi sa pulong nila kamakailan sa tanggapan ng DOTR sa Clark, Pampanga nang tinalakay nila ang mga kaganapan kaugnay ng 4.8 bilyong paliparan at iba pang mga proyekto sa Bicol. Inaasahang malaki ang maiambag ng Bicol International Airport sa pangkalahatang pagsulong ng bansa, lalo na sa larangan ng turismo sa Bicol at kabuuang Luzon. Mula dito sa labas ng himpilan, ito si Joel Abrera, Patrol number 7, nag-uulat. Okay, maraming salamat sa iyo, Issue Balita Patrol number 7, Joel Abrera. Alam nyo mga kaibigan, mga partners, ito si Chris, pakinggan naman natin kung anong masasabi niya tungkol doon sa issue natin, doon sa drugs na yan, no? Anong masasabi mo dito, Chris? Dahil talagang medyo maraming kahit anong gawin ng Pangulo, pero kahit papaano ang laking bagay, napakaraming nabawas, at saka kahit papaano malaking bagay yung ginawa ng ating Pangulo. Kaya lang kung ang siyempre natural, dapat makikiisa tayong taong bayan, ano, ang lahat ng taong bayan, para sa ganun ay ito ay masugpo, ano, yung sinasabi natin yung palaka. Marami nang gumagawa nun. Kahit papaano malaking bagay yun. Lapis, kahon. No, papel, lapis, kahon. Chris? So, ang masasabi ko po dyan, di talaga masugpo-sugpo yan, ano? Ang magtulong tayo. So, marami naman sigurong pwedeng tumulong dyan, di ba? So, kahit hindi ka pulis, kahit taong sambayanan pala sa madaling salita is mga kapatid, magtulungan po tayo kasi yung kahit anong gawin ng Pangulo natin, iisa lang po yan. So tayo talaga yung dyan. Correct. Sa tayo magtutulungan dyan. Okay. Diba? May papapasukin na naman tayong balita, no? Ito naman ay talagang walang katigil-tigil itong mga ito, no? Papapasukin po natin ang pag-uulat ng nagbabalik po ang ating Issue Balita Patrol number 5. Dating pulis at 2 tulak ng droga huli sa bypass operation sa Alaminos, Laguna. Ang detalye, pakinggan natin sa pag-uulat ni Len Domingo. Len?
tatlo sa makakaibang sinigawang bypass operation, Alaminos Drug Enforcement Unit ang tatlong di umano'y tulak ng pinagbabawal na droga. Ayon sa ulat ay pinagmalaan ni POP Glenterra, may Laguna Provincial Director, si Paul Elias ay Pagkitimata, kinilala ang dating aras na si Emmanuel Mahabon na Manalo. 28 taong kulang, former PNP SAP Class 1995, isang kawal na nagdadiskin sa serbisyo noong 2003 na taga-barangay Santa Rosa ng bayan ng Alaminos. Nakuha sa kanya ang 6 na pirasong kasi at pinag-iinalaang sabi ng kasamang bypass na ipapatindaan sa pero. Samantala, ng parang Miyerkules, alam ko naman konsiklo din yung napagkalamang tulak na sinilab na Carrizon. Napatapang taong gulang ng Barangay Poblacion, Santa Rosa City. Nakunin siya ng 5 pirasong kasi at dito sa kanya ang bypass money kasamang kanyang pera na pinalisipit. Nang gabi rin yun, bandang alas 10, si Claudine si Don Jomar Amante, 22 taong gulang, walang trabaho presidente ng San Andres. Nakita sa kanya ang 2 kasi naglalaman ng marijuana, 850 peso at 500 pera. Ang masabing suspect ay kabilang sa Drug Intelligence Watch na ngayon ang nakapulis sa detention cell ng Alaminos Police Station habang isinusunta ang pasong paglabas sa Section 5 at Section 11 ng Philippine Crime System. Labi sa kalabas ng New Kapulay, number 5, Lindinigo, Nag-iula. Okay, maraming salamat sa iyo. Issue Balita Patrol number 5, Len Domingo. At sinasabi natin, partner, talaga namang laging kita mo, droga na naman yun, talagang talamak, no? Kahit pa paano. Kasi meron may umawak dyan sa mga, halimbawa, police, halimbawa. Ngayon, sasabihin intel siya, may awak ng drugs para makahuli. May nahuli sila. Sabi natin kung ilang kilo o 1 kilo. Kalahati susurrender, kalahati nila. Pagagamit sa iba, benta mo yan. Tapos, pagka... Paikot. Paikutin nila yan. Pag mainit na isang tao, bibiray na. Yun, kaya napakahirap. Isa yan sa tinatutuklasan po ngayon, mga kababayan. Hindi talaga kaya masugpo yan. Tulad nga na sinabi ko sa iyo, may isang tao tayo, kung hindi ko nagapan yan, sigurado tutumba yan. Kaya nga. Okay. Parang Jeff, papasukin naman natin ito. Medyo iba naman ito doon sa droga. Okay. Medyo kainuman, no? Kainuman, aksidente pong nabaril ng kainuman. Yung kainuman niya, patay, no? At ang detalye, mga kaibigan, pakinggan po natin sa pag-uulat ng ating Issue Balita Patrol number 1, Nes Abrera. Nes, good morning. Good morning. Yes, try ang isang 20 anyos lalaki na aksidenteng mabaril ang kanyang kainuman sa kamasawahan ng hapon sa Caloocan City. Hindi na umabot ng buhay sa Tala Hospital, sanhi ng tama ng bala sa kanang bahagi ng kanyang katawan ng si Jomar Silagan ng San Jose del Monte, Bulacan. Tinugis naman ng pulis ang suspect na si Leo Mape, 19 anyos, aksidente, residente ng Caloocan City. Tumatagay ang biktima at ang suspect kasama ang isang Christian Digoro, 19 anyos, sa barangay 185, Malaria, bandang alas 10:30 ng gabi. Nang ibigida ng Mape ang isang baril sa gitna ng tagayan, ay biglang umalingaw-ngaw ang isang putok ng aksidenteng makalabit ni Mape ang pinagyayabang niyang Silagan na nakagip ng bala. Sinugod sa ospital ang biktima, ngunit namatay rin habang nagkukumahog namang tumakas itong suspect, At yan, kasamantante ang ating report dito mula sa labas ng himpilan, mula dito sa Radio Patrol number 1, Nes Abrera reporting. Back to you, kasamantan. Okay, maraming salamat sa iyo. Issue Balita Patrol number 1, Nes Abrera.
At kaya yung mga kababayan natin, yung mga mahilig maglaro ng baril, mag-ingat-ingat po kayo, kasi sabi nga may sa demonyo ang baril, ano? At katulad nito, siguro na may hindi sinasadya, kaya lang pananagutan niya ito. May pagkakulong ito, tulad niya, tinakbuhan pa niya. Okay. So, yun ang sinasabi natin pa rin, Jeff, ano? Itong mga katulad nitong mga pangyayaring ganito. Kaya kailangan po ang pakikipagtulungan ng ating mga kababayan, ano? Kinakailangan po kung ano yung inyong mga nalalaman tungkol po dun sa mga ipinagbabawal na gamot na yan, dapat po makipagtulungan tayo, ho. Katulad po ng Nagkarlan, mayroon po silang palaka, no? Yung papel, ano yung ano? Papel, lapis at kahon. Yan. Okay. Yung pong palaka na yan na tinatawag, diyan po magiging bukas ang ano ng mga tao. Ibig sabihin, hindi sila matatakot mag-report kasi hindi sila magpapakita. Ibig sabihin, hindi sila makikita, hindi sila masasangkot, kundi mabibigyan nila ng lead ang ating mga kapulisan kung sino yung isusurveillance, no? At hindi naman po basta-basta yan ay huhulihin, ano? At siyempre may mga proseso po tayo dyan. Siyempre, under surveillance po yan at patutunayan kung talagang totoo nga yung report, no? Ay siyempre, kung halimbawa ang nag-report ay 10 o 20, ibig sabihin, positive yun. Malapit na. Talagang positive na. Positive yun. Kasi dito, kung 1, 2 pa lang, pwedeng sabihin na... Medyo ang tawag doon na parendan, tinignan kung gaano katotoo yung report na yun. Kasi either yun, baka mamaya galit lang pala si tao. Baka personal na galit lang. Sabi nga doon, sinasumary yan. Tama. Kaya yan ang sinasabi. Binabalidate yan kung gaano katotoo talaga yung report yan. Correct. Yeah. Okay. Pag-uulat muli ng ating issue balita Patrol number 7, label down ng mga imported na goods ipinasasalin sa Tagalog ng DTI. Ang detalye, pakinggan po natin sa pag-uulat ni Joel Abrera. Joel! Inobliga ng Department of Trade and Industry ang mga negosyante na lagyan ng English o Philippine translation ang label ng imported na produkto sa merkado, partikular sa supermarket sa bansa. Babala ng DTI, papatawan ng parusa ang hindi susunod sa naturang kautusan. Multang 1,000 piso hanggang 300,000 piso para sa una at ikalawang paglabag, hanggang sa ikatlong paglabag naman ay maaring ipasara ang establishmento. Paglilinaw ng DTI, dati ay nag-utos na ng ang Food and Drug Administration na dapat ay pagsasalin sa English at Filipino sa pakete ng mga imported na produkto upang maintindihan ng mga consumer. Iniutos rin ng mga may-ari sa mga restaurant at department store na magkaroon ng parihong pagsasalin sa label ng produkto. At mula dito sa labas ng himpilan, ito si Patrol number 7, Issue Balita, nag-uulat. Okay, maraming salamat sa iyo, Issue Balita Patrol number 7, Joel Abrera. Ayan. At alam mo, parang Jeff, yes, dapat naman talaga bigyan ng tama lang na palitan ng label kasi minsan maraming mga imported goods na hindi mabasa o hindi malaman at hindi maintindihan ng ating mga kababayan kung ano yung ibig sabihin. No, kaya doon naliligaw ang ating mga kababayan ano? Minsan yung mga imported na galing China, ang mga sulat doon sa label iba, di ba? So ibig sabihin hindi maintindihan. Ngayon, yung pala ay panlinis ng lababo. Ang pinakamatindi yun. Ikanto ako dyan. Maganda ang label, kaya akala nila naiinom. At tinimpla ngayon, ginawang juice. Yeah. Ayan, may kwento ako dyan.
partner Sir Dante. Alam mo yung may pulbo. Pulbo sabi, may humingi sa akin. Sabi sa akin baka hindi yan sa mukha. Baka yan isa pet pala. O kaya sa paa. Sabi ko hindi ko nga alam kung ano nga talagang nakalagay din diyan. Yun ang sinasabi natin. Kaya tama lang ang DTI, tama lang ang DTI, ano. Dapat nga talagang palitan kasi kahit ako gumamit hindi ko rin sure kung para saan ba talaga yung pulbo na yun. Pulbo ba yun saan? Yun nga. Baka sa paa pala yun. Sa mukha ko ginagamit kasi partner na yung mukha ko nagkarasis namula. Hindi po yun kasamantan niya. Alam mo ba yun? Dinurog na para maging pulbo yun. Pero alam mo, chok pala yun. Yun sinasabi. Ayun, yun yung mali ko pala. Di naman talaga naintindihan. Mahal pa naman yun. Kaya nga, sinasabi natin. Ayun, bumalik lang kasi di ko siya ginagamit na. Sayang, 150 pa naman yun. Yung yung price ng pulbo na yun. Kasi nagkarasis yung mukha ko kasi akala ko inisip ko nga, oo nga naman, tama yung nahingi sa akin, ayaw kong gumamit yan, baka yan sa paa o kaya sa kung saan yan, pulbo, yun, yung masakit, baka chok pala yun. Kaya pala, Chok yun. anyway, wala na, hindi ko naman siya ginagamit na. Na-share ko lang din naman. Ginagamit yun na parindan. Alam mo ba yun? Yun yung naglalaba ka ba? Pag naglaba ka, tulad doon tide natin, di ba may nabubong powder yun, di ba? Chok yun, Sir Jap. Ganito na lang pare kung chok din lang naman ang kailangan ni Miss Chris, marami pa akong chok doon, may pambura pa, ha? May kulay pa. Bibigyan ko na lang. Sir Dante naman, nagkamali nga ang tao, di ba? Kasi nga hindi naiintindihan kung anong sulat doon. Hindi ko na siya ginamit kasi nagka-rashes ako doon. Pero tama na dapat talagang palitan kasi yung totoo talaga hindi naman tayo nag-aral para pag-aralan yung sulat ng ibang bansa, di ba? So, dapat talaga kung hindi English, Tagalog na lang para naiintindihan ng maayos, di ba? Para saan ba talaga yung products. Okay mga kaibigan, papasukin po natin ang pag-uulat mula pa rin sa labas ng himpilan. Ahente ng lupa, patay sa riding in tandem kaharap po ng kanyang asawa. Ang detalye, pakinggan po natin sa pag-uulat ng ating Issue Balita Patrol number 1, Nes Abrera. Nes, come in. Yes, patay ang isang mister makaraang pagbabaril ng riding in tandem habang nagmamaneho ng motorsiklo sakay ng kanyang asawang guro sa barangay Panaod, North Sagaray, Bulacan, sa Makalawa. Kinilala ang biktima na si Noel Mano, ahente ng lupa at residente ng barangay Malipampang ng naturang yan. Base sa CCTV footage, bandang alas 7 ng umaga, tumatakbo ang biktima habang angkas ang kanyang misis nato at ihahatid sa paaralan ng Lutukan. Malapitan sa ulo ng putukan ng malapitan sa ulo ng salarin. Huminto sa lipat ng biktima ang salarin at mabilis na tumakas nang matiyak na patay ito. Nabatid na ahente ng lupa ang biktima na si Noel. Wala nang anong kaaway ito, sabi ng kanyang misis. Ayan ang ating report mula dito sa labas ng himpilan. Radio Patrol number 1 reporting. Okay, maraming salamat Nes Abrera. At alam mo Chris, yung ano yung sinasabi mo kanina, yung chok, na kailangan mo. Sabi ko nga sa'yo, bibigyan kita ng chok, may kasama pang pambura, ha? Sir, wag na sir kasi gagamitin ko na lang talaga yung front row. Yung didistic natin kasi maganda talaga siya. Although mahal siya pero talaga namang sulit at alam natin kung para saan yun. Ayun. So wag nang chok, wag na palang pulbo. Wag na, may front row naman Si sir naman, bibigyan ako ng chok. Grabe naman yan. Ganda-ganda ng mukha ko pag chochokin. Grabe. Didistic na lang po tayo. Pwede namang harina na lang para kahit pa paano hindi na magdudurog. Hindi na, yung didistic natin is hindi siya... Okay. Ibig sa pulbo. Okay. Nasabi mo yung harina. Okay, mamasahe mo yung harina, lalagyan mo pa rin ng kalamansi. Hindi siyempre, magkukwat siya, magka-mimix siya, no? Kuskus mo sa mukha mo, tanggal yung mga niknik sa mukha mo. Magaling Kaya pala makinis ang mukha mo, parang Jap. Aba, yun ang ginagamit mo. ko pare. Hindi lang yun. Special. Special yung ginamit ko.
Ano? Anong ginagamit mo? Sabon lang na puti. Ayun, may sinasabi na nga ba? Ano namang sabon yan, Sir Jeff? Ang may sabon kami sa Protro ha, yung... Sir Jeff, bibigyan kita. Gusto mo? Okay. Tignan ko nga kung ano talaga. Tapos marami tayo magkuhan yan, yung sabon na yan. Okay. Mga partners, papasukin muna natin papasukin muna natin itong dalawang dumayo daw po ng Rizal Province para magbenta ng droga. Huli po ng Rizal PNP. Ang pag-ulat mula po sa ating Issue Balita Patrol number 5, Len Domingo. Len. Nadakip ng mga operatiba ng Rizal kumukuliwalay ng bypass operation. Ang dalawang drug test na dumayo pa. Upang di man yung nagbenta ng droga sa bayan ng Rizal. Ayon sa report, nakinilala si Mario Perez Barriang. Amin sa kanila, yung barangay sa Isidro Bay Laguna. Nakita kanyang sa Pintirang Case, naninilalang sabi na nagkakahalaga ng 4 na piso. Bypass ng at sa tindahan sa Pintirang. Aling sa bayan nito, kinilala din sila ang St. Esteban na maanin ng bakit ang Yorkule sa barangay sa laga ng bayan ito. Kasal siya, tricycle driver ng Sister Bless, barangay Simbay, Santa Cruz, Laguna. Na-recover si suspect ang ating kapitasyon kasi ng hinalang sabi, bypass money at 280 pesos na pera niya. Ang mga suspect ay pawalang sa bilang sa drug watch ay naharap sa kasong paglabag sa Section 511 ng RA 9165 at Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa kasalukuyan, di nakadito sila sa Rizal Council Facility. Mula dito sa labas ng hintilan, sa Gatita, Patrol, ng Rizal, Domingo, Okay, maraming salamat sa iyo. Issue Balita Patrol number 5, Len Domingo. Ayan, ang ating mga masisipag na mga field reporters, no? At talaga namang tuloy-tuloy kung mag-report, ha? At bago nga pala natin makalimutan, mga kaibigan, no? Binabati muna natin. Siyempre, ito po yung mga taong talagang walang tigil sa pagla-like at pag-share ng ating mga programa, no? Sa Facebook, ha? Binabati po natin na isang magandang umaga. Ito pong mga kaibigan natin, ha? Kina Insan Nelia Abrera Daso and family. Yan po ay nasa Tacloban City. At si Lorenzo Villanueva ng Iloilo City. Yan, Iloilo City po. Talagang itong mga ito ay talagang patuloy na nakasubaybay sa atin. Si Yolando Tobillo ng Lubang Occidental. Yan po yung nag-report sa atin kanina. Principal po siya sa isang paaralan doon, no? At siyempre sila Clara Aganta Abrera and family diyan po sa Palawan. Si Baby Mine sa Bulacan, Maristel Gento diyan po sa Cavite, at Rosie Kuyaka ng Sambales, Mercy Evangelista ng San Pablo City, at si Kayla Gonzales ng Pansol, Calamba, Laguna, si Juliet Superiano ng Calamba pa rin, Noel Lanyuhan ng Bae, Laguna, may-ari po ng Lanyuhan Auto Supply, na doon din po ninyo matatagpuan ang French Dan, brake banding and clutch relining, no? Malapit lang po yan sa tawag dito, kaharap po yan ng Shell gasoline station na Barangay Dila. Ayan. Kaya kung kayo po ay may problema, sa larangan po ng Prino, magtungo lamang po kayo sa Lanyuhan Auto Supply at nandun po ang French Dan, brake lining and clutch relining. At siyempre si Mapi po sa Mexico, Pampanga, Leo Laurel ng San Pablo City, Jonel Catalya ng Bacolod City. Yan po yung mga kaibigan natin, no? Napakarami. At saka nga pala mga kaibigan, pinaabot po natin ang pakikiramay sa mga naiwan ng ni Ginoong tawag dito, Berting Abrera, no? Panawagan po. Huling lamay po ngayon ni Berting Abrera, at siya po ay nakaburol, ang kanya pong labi ay nakaburol sa Pateros
sa tahanan po ng kanyang kapatid na si Laura Abrera. Bukas na po ang libing ng nasabing labi ng ni Berting Abrera. Kaya mula po dito sa ating Issue Balita Patrol o sa ating Issue Balita kami po ay nakikiramay. Nakikiramay po, pinaabot po namin ang pakikiramay sa pamilyang naiwan ni Berting Abrera. Okay? So, mga kaibigan, medyo wala na tayong oras. Mga partners, magpaalam na muna kayo. At siyempre, kung may mga pahabol na babatiin, batiin muna nyo. Ano? Okay? Ang mga Moiga family, Palatino family, tigil sa lahat po kay Engineer Henry Evangelista po na San Pablo. Magandang umaga po sa inyo lahat. At sa mga nakikinig po sa ating mga J101.5 FM Big Radio Issue Balita, maraming salamat pong muli sa inyong pakikinig at huwag kayong magsasawa po na makinig sa aming Issue Balita sa araw-araw. Babayo, magandang umaga po sa inyo. Ito po si Jap Moiga po, ay inyong lingkod. Okay, maraming salamat sa iyo, parang Jap. At pakinggan naman natin si Miss Chris Moig. Kalimutan ko na. Tik na yun, Oo. Okay, Miss Chris Mago, paalam ka na? Lagi po nating tatandaan, lagi tayong mag-iingat. Health is wealth po. Health is wealth po. Magandang umaga. Magkita-kita na lang po tayo dyan sa Santo Tomas, sa Lifestyle. Okay? Ingat po lagi. Okay, maraming salamat Miss Chris Mago sa iyong mga binitawang salita, ang aming muse. Okay? At mga kaibigan, ito po ang inyong lingkod, Dante Abrera, na muli po ay nagpapasalamat sa inyo na sinamahan nyo kami sa loob ng isang oras. At siyempre, wag po kayong bibitaw, wag po kayong alis sapagkat marami pa pong mga magagandang programa ang kasunod natin. No? At siyempre, tayo po ay live na napakinggan sa ating J101.5 FM. At siyempre, napanood po tayo worldwide sa pamamagitan po ng Facebook live streaming, no? Kaya okay, inuuli po natin mga kaibigan ang pagbate, nga pala sa may birthday ngayon, si Miss Cyril Kilo, no? Na siya po ay nagdibo, at siya po ay magpapakain, kaya hawak na namin ang aming mga tiyan dahil sabi nga baka pumutok. Sabi nga pumutok na raw, di bali, happy birthday po, ma'am, sa inyo. Ngayon. Bumabati po ang Issue Balita sa inyo po. Lahat po. At ating makisip po ng amin. Bumabati po kay Ma'am Cyril. Happy birthday po sa inyo lahat. Okay. At doon nga pala, munti ko nang makalimutan. Ito nga pala yung 86th birthday ni Nanay Iye ng Nanay Iye Baltasar. Ito po ay taga Antipolo City. Happy birthday po, Nanay Iye, no? At belated happy birthday po sa ating kaisa-isang prinsesa, na si Princess Abrera. Siya po ay nagkaroon ng 15th birthday na po niya ngayon. Kahapon. Kailan ba? Kaya belated nga pala. Belated happy birthday sa ating prinsesa. Mga kaibigan, ito po ang inyong lingkod, Dante Abrera. Kami po ay magbabalik sa susunod na Sabado sa ganitong himpilan at ganito pa rin pong programa sa ating palatuntunang Issue Balita. Marami pong salamat, mabuhay po kayo at pagpalain ng Diyos. LEC Building, safe and hassle-free. Need custom print logo wear, business or event? Do you want tarpaulins for different occasions? South Cartel Printing Services. Yes, indeed.
South Cartel Printing Services, a wide range of printing services such as tarpaulin for your birthday, parties, political, business, poster, signages, and a lot more. South Cartel Printing Services also accept personalized heat press tissue printing, sticker, PVC ID, calling and invitation cards, magic mugs, and lanyard. Come and visit South Cartel Printing Services located at President P. Laurel Highway, Barangay Darasa, Tanawan City, Batangas. For inquiries, you may call them at 043-406-9253.